Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction, video at komentaryo dito po sa channel ni Philippines Trending News. Sabi nga po niya dito, no, President Marcos, grabe ang nangyari, no? Sa China, pinasok ng Amerika ang Pinas, West Philippine Sea, nabawi na. Alamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Philippines Trending News. And big shoutouts po sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, please don't forget to click subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video. At syempre ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At syempre maraming salamat po, no? At wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Naniniwala ang ilang security expert na naging epektibo ang Assertive Transparency Initiative ng Pilipinas para malabanan ang tumitinding pagkalat ng maling impormasyon at yan ay inilalabas umano ng China kaugnay pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Matatandaan kasi na una nang inanunsyo ng Philippine Coast Guard ang Transparency Initiative ng gobyerno matapos na gumamit ang China Coast Guard ng military-grade laser laban sa isang patrol vessel ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. Ito ay naitala noong Pebrero noong nakalipas na taon sa ginanap na forum na inorganisa ng Strat-Based Institute kung saan ay tinalakay ang disinformation na ipinapakalat ng China sa West Philippine Sea. Ipinunto ni retired United States Colonel Raymond Powell, founder ng security think tank. Kaya nga lalong nanggigigil, no, itong China mga kababayan dahil nga inilalabas ng Pilipinas yung mga ginagawa nilang harassment, no, dyan sa West Philippine Sea. Kaya parang lalo silang nagagalit, lalo silang naiinis, no? Dahil nalalaman ng buong mundo kung ano yung ginagawa nila, no? Diyan sa West Philippine Sea, hindi kagaya dati, no? Na halos hindi nga nababalita, no? Nalaman na lang natin na may mga base militar na sila diyan po sa West Philippine Sea, sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, no? Kaya eto ngayon, no? Etong Assertive Transparency Initiative ng Pilipinas, no, naging epektibo talaga, no, laban sa mga ginagawa ng China, no, diyan sa West Philippine Sea. Okay, so tuloy natin. Project Sea Light ang pangailangan na i-institutionalize ang inisyatibo ng gobyerno upang isulat at ipalaganap ito upang lubos na maunawaan ng lahat. Ipinaliwanag naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na medyo institutionalized na ang assertive transparency ng gobyerno na laman sa prosesong sinusunod nito. Anya, lahat ng inilalabas nilang impormasyon ay dumadaan sa pagdesisyon. Ito ay hindi iisang desisyon na ginawa lamang ng Philippine Coast Guard, kundi kailangan aniyang dumaan ito sa Information Working Group at sa National Task Force West Philippine Sea. Sinabi naman ni Dr. Benjamin Jorjoril Zari, team member ng Project Misyuso ng Gordon Nutt Center para naman sa National Security Innovation, armado na ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ng mga mamamahayag na handa namang magdokumento ng mga run-in at ganoon din yung mga aktibidad ng Chinese militia upang ipakita ito sa buong mundo kung paano nambubuli ang China at ang ginagawa ng mga Chino sa disputed waters. At gayon man, sinabi ng naturang opisyal na kung ang assertive transparency lamang ay hindi umano hahantong ito sa tagumpay sa West Philippine Sea. Iginit naman ni Tariela na ipagpapatuloy ng pamahalaang Pilipinas ang pagsisiwalat sa agresibong aksyon ng China sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Tinutula ng Department of Foreign Affairs ang umano'y misrepresentation ng katotohanan ng Chinese consul kaugnay pa rin ng 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa doon sa malawakang claim ng China na pinagtatalunang bahagi ng karagatan kasama yung West Philippine Sea. Ito yung inilabas noon na 9-dash line na claim ng China. Sa isang pahayag sa publiko ay nangyari ito doon sa Iloilo City noong Pebrero 8, sinabi umano ng Chinese Consul General to Cebu na si Zhang Zheng na illegal at null and void ang naturang ruling ng arbitral tribunal sa The Hague, Netherlands. At kailanman ay hindi umano ito kikilalanin ng bansang China. Git naman ng Department of Foreign Affairs na dapat irespeto ng China ang desisyon ng tribunal kung saan ay pinagtibay nito ang sovereign rights ng Pilipinas para sa Exclusive Economic Zone sa ilalim yan ng United Nations Convention on the Law of the Sea
Sea o UNCLOS at idiniklarang illegal ang expansive territorial claims ng bansang China sa disputed waters. At saan pa ng ahensya na ang Pilipinas at China ay kapwa partido sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaya patuloy anya ang kanilang panawagan sa China na kumilos ng responsable at sumunod doon sa mga obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. So eto mga sangkay, medyo nagulat lamang po ako sa balita na ang mga Chinese mukhang hindi na po nanggugulo sa West Philippine Sea. Hindi na po nakitaan ng matinding aksyon mga sangkay. At wala na pong pambubuli na ginawa. Well, tingnan po natin kung gaano katotoo ito. Ayon po dito, Chinese vessels hindi namataan sa Ruzul Reef nang magsagawa ang Philippines ng resupply mission. Good news ito mga sangkay kung ganun. Makatagumpay na nakapagsagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR sa mga Pilipinong mangingisda sa Iroquois o Rosal Reef na nasa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, wala silang namataang Chinese vessels na umaligid sa lugar nang magsagawa sila ng misyon noong February 5. Hindi rin umano nakatanggap ng radio challenges ang eroplano na nagbigay ng air cover sa grupo. Uy, grabe, no? Kadalasan kasi dyan mga sangkay, kapag may mga ganyang aktibidad ang mga Pilipino, yung PCG natin, meron po kaagad radio challenge galing po sa China. Lagi po kaagad sila hinaharang, sinasabihan sila na nasa lugar kayo ng China. Pumasok na kayo sa lugar ng China kahit nasa loob naman ng Philippine Exclusive Economic Zone. Pero ngayon mga sangkay, naiiba po yung drama dyan sa West Philippine Sea. At hindi lamang po yan mga sangkay. Mamaya, ipapakita ko pa sa inyo ang ibang balita tungkol dyan. Nasa 16 na Filipino boats sa lugar ang nahatira ng BIFAR ng pagkain, krudo at iba pang supply. Di ba nga mga sangkay, nakaraan lamang nitong December po ata yun, namigay po ng maraming mga regalo mula po sa ating pamahalaan. Kaya nga lang, hindi po naging madali ang kanilang ginawa. Dahil sinundan po sila, pinalibutan pa po sila ng mga yung puwersa po mismo ng China. Mga barko ng China. Kaya naman, kumaga nagulat lamang po tayo. Ano bang nangyayari? Meron bang usapang nagaganap ngayon sa pagitan po ng Philippine government, sa pangunguna po ni Bongbong Marcos at sa China? Nakakagulat Parang nakakapanibago kasi ang China, madalas naman po talaga nambubuli, madalas nire-radio challenge po yung mga Pilipino dyan. But this time, naiiba po yung kwento. Ito pa, mga sangkay, balita mula po sa TV5. Lalo pang pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang kooperasyon matapos ang matagumpay na maritime activities sa West Philippine Sea. Ito nagkaroon yung Pilipinas at US or Amerika ng maritime cooperation or joint patrol or joint military exercise dyan sa West Philippine Sea. Ang tanong, ang China ba ay nandun? Kasi last time, mga sangkay, na ginawa po ito ng Amerika at Pilipinas, may mga malalaking barko or mga warship ng China ang umaaligid. But this time, nandun ba yung China? Hindi naman hinarang ng mga barko ng China ang panibagong resupply mission ng Pilipinas sa Rosal Reef na sakop ng ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sabay na naglayag ang VRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy at USS Gabriel Giffords ng US Navy kahapon. Nagsagawa sila ng advanced planning at maritime communication operations sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng Joint Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command para mas lalong mapahusay ang interoperability at kooperasyon ng dalawang bansa. Okay, nakaraan mga sangkay, ang ganitong hitsura na paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at Amerika, sinundan po sila ng China. Mga malalaking barko po na nakapaligid. Na do medyo malayo pero kitang-kita pa rin po sa camera. But this time, naiiba po ang kwento mga sangkay. Ayon sa AFP, pagpapakita ito ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang tinitest natin dito, yung mga communications natin, photo operations natin, mga gano'n, no? So, yung demonstrate is our commitment to a open Indo-Pacific. So, ang
sponsor nito, closer cooperation between different armed forces. Nasubok din ang kasanayan ng Philippine Navy sa paggamit ng maneuvering board, communication exercise at division tactics. Wala pa tayong naririnig no na sasabihin ng nagbabalita na kasi last time ganun ang nangyayari. Habang nagsasagawa sila ng military exercise dyan sa West Philippine Sea, ay kitang-kita naman ang mga malalaking barko ng China na umaaligid. But this time, mga sangkay, mukhang positibo po ang ginawa ng Pilipinas at Amerika. Nasaan na nga ba ang China? Mukhang good news po ito kung totoo man na mayroon pong nagaganap mga sangkay na usapan. Mukhang wala pong nakita tayong mga dito, maaligid na Chinese vessels, mga barko ng China. Nilinaw naman ng AFP na hindi ito paninindak sa China, kundi isa lang regular na aktibidad ng Amerika at Pilipinas. Nitong Lunes lang nang matagumpay na naisagawa ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Rosal Reef. Isa po ito sa matagumpay mga sangkay. Kanina, naipakita na po natin yan, na itong resupply mission, activity nila ng Pilipinas, successful. Wala pong nangharang, wala pong problema. Talagang maaliwalas lamang na naihatid po yung supply sa mga mangingisda. Sa West Philippine Sea, aabot sa 30 tonelada ng diesel, gamot, tubig at pagkain, lula ng BRP Dato Sanday, ang naipamahagi sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi tulad sa mga nakaraang resupply mission, walang namata ang Chinese vessels o maritime militia. Ate, diba? Nakikipagpatintero talaga yung Pilipinas dyan. Nakikipag-anuhan talaga, balyahan. Every time na mayroong resupply mission, lagi pong sinusundan ng mga barko ng China. But this time, hindi po. So, medyo nakakapagtaka lang, mga sangkay. Ano ba ang mayroon? Mayroon bang usapang nagaganap ang Pilipinas at China? Wala rin kahit anong radio challenge. Umaasang AFP na magtutuloy-tuloy na ang tahimik at maayos na resupply missions sa ating teritoryo. We cannot be speculative. We can only speak on the side of the AFP. But it is a regular thing that we conduct. And we will make sure that if we successfully rotate it and resupply our troops in order to provide for their welfare. Nagbabalita Okay. So, ayan, mga sangkay. Anong sa tingin nyo? Ano ba ang nangyayari, no? Alright, so yung mga babayan, no? Ito makikita natin na walang mga barko ng China, no? At tila ba natakot, no? Itong mga CCG na to, no? Natakot nga ba, no? Mga barko ng China sa ginagawa ng Pilipinas ngayon at tila napapaisip na rin siguro sila, no? Sadyang pinabayaan lang daw ba nila, no? Itong mga barko na to, no? Ano sa palagay ninyo mga kababayan, no? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.